Ikalimang kabanata. Ang mga itinuturing na marumi. Sinabi ni Yahweh kay Moises, paalisin mo sa kampo ng Israel ang lahat ng may sakit sa balat na parang ketong, ang mga may tulo at ang lahat ng naging marumi dahil napahawak sila sa patay. Wala kayong itatangi, maging lalaki o babae. Lahat ng mga ito ay palalabasin upang hindi maging marumi ang kanilang kampo. Ako'y naninirahang kasama ng aking bayan. Tulad ng utos ni Yahweh kay Moises, lahat ng may sakit sa balat na parang ketong, may tulo at naging marumi dahil sa pagkahawak sa patay ay pinalabas nila sa kampo. Ang pagbabayad sa nagawang masama. Sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo ito sa mga Israelita. Sino mang magtaksil kay Yahweh at makagawa ng masama sa kanyang kapwa ay dapat umamin sa kasalanang kanyang nagawa. Pagbabayaran niya ito ng buo, maliban pa sa dagdag na ikalimang bahagi nito. Ito'y ibibigay niya sa ginawan niya ng masama o sa pinakamalapit na kamag-anak nito. Kung wala itong malapit na kamag-anak, ang halagang ibabayad ay mapupunta kay Yahweh at ibibigay sa mga pari. Bukod sa tupang ibibigay ng nagkasala upang ihandog bilang pantubos sa kanyang kasalanan. Lahat ng natatanging handog ng mga Israelita para kay Yahweh ay mauuwi sa paring tumanggap niyon. Kukunin ng bawat pari ang handog na ibinigay sa kanya. Ang tuntunin tungkol sa pagtataksil at pagsiselos. Sinabi ni Yahweh kay Moises, ito ang sabihin mo sa mga Israelita, kung ang isang babae nagtaksil sa asawa, nakipagtalik sa ibang lalaki, ngunit walang katibayang maipakita laban sa kanya sapagkat hindi siya nauuli sa akto. O kaya namay, ang asawang lalaki naghihinala sa kanyang asawa kahit wala itong ginagawang masama. Ang babae ay dadalhin ng lalaki sa pari. Ang lalaki maghahandog ng kalahating salop ng harinang sebada. Ang handog na ito'y hindi bubuhusan ng langis, may sasamahan ng insenso sapagkat ito'y handog tungkol sa pagsiselos. Handog upang hilinging lumabas ang katotohanan. Ang babae ay dadalhin ng pari sa harap ng altar. Ang pari ay maglalagay ng sagradong tubig sa isang tapayan at hahaluan ng kaunting alikabok mula sa sahig ng tabernakulo. Pagkatapos, ilulugay ang buhok ng babae at pahahawakan sa kanya ang handog na harina. Samantala, ang mangkok na naglalaman ng mapait na tubig na magpapalitaw sa katotohanan ay hawak naman ng pari. Ang babae, panunumpain ng pari. Sasabihin niya, kung hindi ka nagtaksil sa iyong asawa, hindi tatalab sa iyo ang sumpang taglay ng tubig na ito. Ngunit kung nagtaksil ka sa iyong asawa, paparusahan ka ni Yahweh upang maging halimbawa sa iyong mga kababayan. Patutuyuin ni Yahweh ang iyong bahay bata at pamamagain ang iyong tiyan. Tumagos nawa ang tubig na ito sa kaloob-looban ng iyong tiyan. Pamagain ito at patuyuin ang iyong bahay bata. Ang babae sasagot ng amen. Ako'y sumasang-ayon. Ang mga sumpang ito ay isusulat ng pari sa isang sulatan. Huhugasan ito sa mapait na tubig at ipapainom sa babae ang pinaghugasan. Ito'y magdudulot ng matinding sakit sa babae. Pagkatapos, ang handog na harinang hawak pa ng babae ay kukunin ng pari. Iaalay kay Yahweh at ilalagay sa altar. Ang pari ay kukuha ng isang dakot na harina mula sa handog at susunugin ito sa altar. Pagkatapos, ipapainom sa babae ang mapait na tubig. Kung nagtaksil nga siya sa kanyang asawa, makakaramdam siya ng matinding sakit. Matutuyo ang kanyang balakang at mamamaga ang kanyang tiyan. Sa ganitong paraan, hindi siya pamamarisa ng kanyang mga kababayan. Ngunit kung hindi siya nagtaksil, hindi tatalab sa kanyang sumpa at maaari pa siyang magkaanak. Ito ang tuntunin tungkol sa babaeng nagtaksil sa asawa. O kaya, kung naghihinala ang lalaki sa katapatan ng kanyang asawa, ang babae ihaharap sa altar at isasagawa naman ng pari ang lahat ng dapat gawin ayon sa kautusan. Ang asawang lalaki ay hindi madadamay sa kasalanan ng babae, kundi ang babae lamang kung talagang nagkasala ang magdurusa sa ginawa niyang masama. Ika-6 na kabanata, ang tuntunin sa pagtatalaga bilang Nazareo. Sinabi ni Yahweh kay Moises,
sabihin mo sa bayang Israel, kung ang sino man, babae o lalaki, ay gagawa ng panata at ilalaan niya ang sarili kay Yahweh bilang Nazareo, huwag siyang iinom ng alak o anumang inuming nakakalasing. Huwag din siyang iinom ng anumang inuming galing sa katas ng ubas at huwag kakain ng ubas o pasas. Sa buong panahon ng kanyang panata ay huwag din siyang titikim ng anumang galing sa punong ubas kahit balat o buto ng ubas. Ang isang may panata ay huwag magpaputol ng buhok sa buong panahon ng kanyang panata. Hahayaan niya itong humaba. Siya'y nakalaan para kay Yahweh. Sa buong panahon na inilaan niya ang kanyang sarili kay Yahweh ay hindi siya dapat lumapit sa patay. Kahit ito'y kanyang ama, ina o kapatid. Hindi siya dapat gumawa ng anumang makapagpaparumi ayon sa kautusan sapagkat ipinapakita ng kanyang buhok na siya'y isang Nazareo. Pananatilihin niyang malinis ang kanyang sarili sa buong panahon ng kanyang panata. Kung may biglang mamatay sa kanyang tabi at mahawakan niya ito, pagkalipas ng 7 araw ay aahitin niya ang kanyang buhok sapagkat nadungisan siya ayon sa kautusan. Sa 8 araw, magbibigay siya sa pari ng 2 inakay ng kalapati o bato-bato sa pintuan ng toldang tipanan. Ang isa nito ay handog ukol sa kasalanan at ang isa'y handog na susunugin bilang katubusan sa naging kasalanan niya sa pagkakahawak sa bangkay. Sa araw ring iyon, muli niyang ilalaan sa Diyos ang kanyang buhok. Ito ang pasimula na siya'y muling inilaan kay Yahweh bilang Nazareo. Ang mga araw na nagdaan sa panahon ng panatang iyon ay hindi ibibilang sapagkat nadungisan siya ng makahawak sa patay at mag-aalay siya ng isang kordero na 1 taong gulang bilang handog na pambayad sa kasalanan. Ito naman ang gagawin pagkatapos ng kanyang panata bilang Nazareo. Haharap siya sa pintuan ng toldang tipanan at maghahandog ng 3 tupa, 1 lalaking tupa na 1 taong gulang at walang kapintasan bilang handog na susunugin, 1 babaeng tupa na 1 ring taong gulang at walang kapintasan bilang handog para sa kapatawaran ng kasalanan, at 1 barakong tupa na walang kapintasan bilang handog na pangkapayapaan. Bukod dito, maghahandog siya ng 1 basket na tinapay na walang pampaalsa at hinaluan ng langis, at manipis na tinapay na wala ring pampaalsa at may pahid na langis. Magdadala rin siya ng mga handog na pagkaing butil at inumin. Ang lahat ng ito'y dadalhin naman ng pari sa harapan ni Yahweh at iaalay ang handog para sa kapatawaran ng kasalanan at handog na susunugin. Ang handog pangkapayapaan ay ihahandog niyang kasama ng basket ng tinapay na walang pampaalsa, saka isusunod ang handog na pagkaing butil at inumin. Pagkatapos, aahitin ng Nazareo ang kanyang buhok at susunugin sa apoy na pinagsusunugan ng handog pangkapayapaan. Kukunin naman ng pari ang nilagang balikat ng handog pangkapayapaan, sasamahan ng 1 tinapay na walang pampaalsa at 1 manipis na tinapay at ilalagay sa kamay ng Nazareo. Kukunin niyang muli ang mga ito at iaalay kay Yahweh. Mapupunta ang mga ito sa pari, pati ang pitso at ang hita ng handog pangkapayapaan. Pagkatapos nito, ang Nazareo ay maaari nang uminom ng alak. Ito ang tuntunin tungkol sa panata ng Nazareo. Ngunit, kung nangako siya ng iba pang bagay bukod rito, kailangan tuparin din niya iyon. Ang pagbebendisyon ng mga pari. Sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak na ang mga salitang ito ang bibigkasin nila sa pagbabasbas nila sa mga Israelita. Pagpalain ka nawa at ingatan ni Yahweh. Kahabagan ka nawa at subaybayan ni Yahweh. Lingapin ka nawa at bigyan ng kapayapaan ni Yahweh. Ganito nila babanggitin ang pangalan ko sa pagbabasbas sa mga Israelita at tiyak ngang pagpapalain ko sila.